Dear Kuya Rex, ang kwentong ibabahagi ko sa iyo ngayon ay isang bagay na matagal ko nang kinikimkim sa aking puso. Hindi ko ito masasabing isang love story sa tradisyonal na kahulugan. Mas tamang tawagin ko na lang ito bilang makabuluhan ngunit masalimuot na karanasan na nag-iwan ng malalim na bakas sa aking pangunawa sa sarili at sa mga relasyon. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ayan. Nangyari ang lahat ng ito noong ako ay nasa senior high school pa lamang. Ngayon magka-college na ako sa susunod na pasukan at parang kailan lang ang pinakamalaking problema ko ay kung paano papasa sa aking mga pagsusulit. Nung panahon ng senior high school, maaari kong sabihin na ako ay isang tipikal na binata na naghahanap ng kanyang lugar sa mundo. Sa aspeto ng pag-ibig ako ay naging aktibo. Medyo marami rin akong mga naging girlfriend, ngunit karamihan sa aming mga relasyon ay parang mga bulaklak na namumukadkad ng mabilis, ngunit nalalanta naman ng mabilis din. Minsan ang aming pagsasama ay nagtatagal lamang ng 1 linggo at maswerte na lang kung ito'y umabot ng 1 buwan. Sa aking pagsusuri, maaring ito'y dahil sa katotohanan na wala pa talaga sa aking isipan noon ang idea ng pagpasok sa isang tunay at seryosong relasyon. Ang pag-ibig para sa akin noon ay isang laro. Isang paraan upang makasabay sa aking mga kaibigan at maranasan ang kilig at pagkakaroon ng kasintahan. Hindi ko pa kayang unawain ang konsepto ng pangako at malalim na sakripisyo. Ngunit ang lahat ng ito ay naging komplikado nang ipakilala ng aking nakababatang kapatid na babae ang kanyang bagong manliligaw. Siya si Ken. Unang sulyap, maaari mong sabihin sa kanya na isang tipikal na gwapong lalaki. Moreno, may mapang-akit ng ngiti, at kahit hindi gaanong katangkaran, ay may magandang pangangatawan. Dahil bukas ang isipan ng aking mga magulang pagdating sa mga usaping ganito at may patakaran lamang na dapat sa bahay mangyari ang panliligaw, wala namang naging malaking isyo ang kanilang pagsasama. Para sa akin, wala rin akong nakita pang masama kay Ken. Ang mahalaga ay nakikita kong masaya ang aking kapatid. At sa aking paningin, si Ken ay tila isang responsableng binata at kaya niyang alagaan ang aking kapatid. Habang lumilipas ang mga araw at opisyal na silang naging magkasintahan, lalong dumalas ang pagbisita ni Ken sa aming tahanan. Dito na nagsimula ang aking pagkamangha. Napansin ko kasi na tuwing narito si Ken, ang kanyang atensyon ay parang laging nahahati. May mga sandali na nakikita kong ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa akin, lalo na kapag akala niya'y hindi ko napapansin. May mga pagkakataon pa na sinasadya niyang lumapit at makipag-usap sa akin tungkol sa mga bagay-bagay, mula sa assignment hanggang sa mga plano niya sa buhay. Sa aking isipan, ipinagpalagay ko na lang na ito ay isang normal na pag-uugali. Iniisip ko na maaaring gusto lamang niyang makipagkaibigan sa akin o kaya naman ay pinipilit niyang makuha ang aking tiwala at pagmamahal bilang kuya sa kanyang nobya. Para sa akin ito isang magandang bagay, isang palatandaan na siya ay seryoso sa kanyang relasyon sa aking kapatid. Ngunit ang isang particular na pangyayari ang nagbago sa aking pananaw. Isang hapon, kakalabas ko pa lamang mula sa banyo pagkatapos maligo. Ang aking katawan ay basang-basa pa at ang aking buhok ay tumutulo pa ng tubig. Tanging isang tuwalya lamang ang aking suot na maluwag na nakabalot sa aking baywang. Sa aking paglabas, aksidente kong nakasalubong si Ken sa hallway. Ang kanyang reaksyon ang unang nagpahiwatig ng isang bagay na kakaiba. Sa halip na magsalita o lumihis ang tingin, napatigil siya at tila naipit ang pagkatayo. Ang kanyang mga mata sa isang saglit ay tila dumaan mula sa aking mukha hanggang sa aking katawan. At pagkatapos ay nanatili sa aking dibdib at baywang. Ang kanyang pagtitig ay hindi karaniwan. Ito ay masyadong direkta at puno ng intensidad na hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko ang kakaibang pangingilig sa aking sikmura,
Isang pakiramdam na hindi ko lubos maunawaan. Nang mapansin ko ang kanyang sulyap sa aking alaga na nakabukol sa ilalim ng tuwalya, ako ay nabahala. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng kutob na maaring may ibang motibo si Ken at maaring hindi siya ang simpleng lalaking akala ng lahat. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang malaking pagsubok sa kanilang relasyon. Ang aking kapatid at si Ken ay nagkaroon ng isang matinding away na nauwi sa kanilang hiwalayan. Bilang nakakatandang kapatid at naramdaman ko ang responsibilidad na mamagitan. Sinubukan kong kausapin ang aking kapatid, ngunit masidhi ang kanyang galit at hindi siya mapakali. Pagkatapos nagpasya akong hanapin si Ken na noon ay nasa labas ng aming bahay upang alamin ang kanyang panig ng kwento. Habang nag-uusap kami, tanong ko sa kanya, "Ken, bakit? Akala ko ba mahal mo ang kapatid ko?" Hindi siya umimik at tumingin sa malayo. "Mahal ko naman siya. Pero ayokong maging unfair sa kanya." Tugon niya. "Anong ibig mong sabihin?" Sagot ko. "May iba kasi," anya at biglang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ikaw Ayan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghiwalay." Para akong binagsakan ng mabigat na bagyo. Ang buong paligid ay tila nanatili sa pag-ikot ng panahon. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa aking sikmura. Handa at mabigat. Wala akong masabi. Wala akong maihandang sagot. Paano ko sasagutin ang isang pahayag na tila bumabaliktad sa aking buong pagkatao? Bago pa man ako makapag-isip ng nararapat na tugon, bigla na lamang siyang umalis na tila ba ang bawat sandali ng pagpigil ay nagdulot sa kanya ng matinding hirap. Matapos ang pangyayaring iyon, pinili kong paliwalain ang kanyang pag-amin. Ipinagpalagay ko na maaring ito ay isang pansamantalang pagkalito o isang kahinaan ng kanyang damdamin. Ipinagpilitan ko ang aking sarili na ako ay isang lalaking naghahanap ng babae at ang kanyang mga salita ay hindi maaaring magkaroon ng katotohanan sa aking buhay. Ngunit ang kapalaran ay tila may ibang mga plano. Isang gabi nang ako ay nag-iisa sa bahay, nangyari ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Ako ay nanonood ng isang palabas sa aking silid. Isang palabas na may eksenang pampagana at nakakalibog. Sa gitna ng aking pagpapaligaya sa aking sarili, kung kailan ako nasa rurok ng aking kalibutan, bigla na lamang na may kumatok sa aking pinto. Ang kaba at pagkabigla ay agad na pumalit sa pagnanasa. Alam kong ako ay nag-iisa at huling taong inaasahan kong darating ay si Ken. Ngunit nang buksan ko ang pinto, doon nga siya. Nakatayo sa labas na may halong pag-aalinlangan at determinasyon sa kanyang mukha. Ang kanyang reaksyon nang makita niya ako ay isang larawan ng pagkagulat at pagkamangha. Dahil sa aking pagmamadali, hindi ako nagbihis at ang suot ko lamang ay isang maliit na brief. Ang aking katawan ay pawisan mula sa init ng panunood at pagkahawak sa aking sarili. Naramdaman ko ang kanyang tingin na parang apoy na dumaan sa aking balat. Mula sa aking mukha hanggang sa aking dibdib. At pagkatapos ay sa aking alaga nakitang-kita ang anyo sa ilalim ng aking manipis na brief. Sa gitna ng katahimikan, ang tensyon sa pagitan namin ay tila isang bagay na maaari mong hawakan. Ang hangin ay puno ng hindi masabi-sabi at ang bawat paghinga ay tila nagpapalala sa sitwasyon. Sa isang iglap, ang aking pag-aatubili at pagdududa ay nawala. Ang tanging naramdaman ko ay isang matinding pagnanasa na hindi ko kayang pigilan. "Lumuhod ka," anya ko na may boses na tila hindi sa akin. At siya sa aking pagkamangha ay sumunod ng walang pag-aatubili. Parang isang tauhan sa aking panaginip at siya ay lumuhod sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin na parang nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Dahan-dahang inalis ko ang aking brief at ipinaamoy sa kanya. Ang aking paghinga ay bumibilis at ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng higit pa.
Sinunod niya ang bawat utos ko. Mula sa paghalik sa aking hita hanggang sa paglapit ng kanyang mukha sa aking alaga. Nang nilapit ko ito sa kanyang bibig at pilitin siyang subuin ito, tila ba ang buong mundo ay nawala. Ako ay nalulon ng sariling kalibugan at siya ay naging kasangkapan upang mapunan ang aking pagnanasa. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ako ay napuno ng labis na pagkagulat at pagkasindak sa aking sarili. Paano ko nagawa ang mga bagay na iyon? Ano ang mangyayari sa akin? Ngunit sa kabila ng aking pagdududa, ang aming mga pagtatagpo ay naulit ng marami pang beses. Sa bawat pagkakataon na ako ay nalilibugan, si Ken ang aking nagiging lihim na tagpuan. Siya ay naging isang uri ng laruan para sa akin, isang paraan upang mapalabas ang aking mga hindi na ihahayag na damdamin at pagnanasa. Ngunit mula ng simula, alam ko sa aking sarili na may hangganan ang lahat ng ito. Isang gabi matapos ang aming pagtatalik, sinabi ko sa kanya ng direkta, "Ken, alam mo namang hindi ko kayang ibigay ang gusto mo, di ba? Hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo." Tumango siya at ang kanyang mga mata ay may bahid ng pighati. "Alam ko, Ayan. Basta masaya ako na nakapagpapasaya ako sa iyo. Sapat na yun para sa akin." Ang kanyang mga salita ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Sa kabila ng aking pagmamalupit at pagiging makasarili, siya ay nananatiling tapat at mapagpakumbaba. Unti-unting nagsimula akong makaramdam ng pagkakonsensya. Naging mabait siya sa akin, maalalahanin at handang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya upang mahalin at mapasaya lamang ako. Ngunit ako, sa aking pagiging makasarili, ay tanging kayang maibigay lang ang pisikal na kasiyahan lamang. Dahil dito nagsimula akong lumayo. Binawasan ko ang aking mga mensahe sa kanya at iniwasan ang mga pagkakataon na kami magkasama. Sa simula siya ay nagtatanong at nagpaparamdam ng kanyang pag-aalala. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila nauunawaan niya ang aking mga hinagpis. Ang aming lihim na relasyon ay unti-unting nawala hanggang sa ito'y tuluyang magwakas. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung paano nangyari sa amin. Minsan iniisip ko kung naging makatarungan ba ako kay Ken o kung ginamit ko lang siya para sa aking sariling kasiyahan. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ay isang karanasang nagturo sa akin ng maraming bagay tungkol sa sarili ko at tungkol sa mga komplikadong damdamin na maaring magkaroon ng isang tao. Salamat Kuya Rex sa pagbibigay ng pagkakataon na may bahagi ko ito. Kung mayroon man kayong maipapayo o opinyon, nalugod ko po itong tatanggapin. Hanggang dito na lamang. Lubos na nagpapasalamat. Ayan. Maraming salamat Ayan sa pagbabahagi ng iyong liham kasaysayan sa buhay at pag-ibig. At kung nakarelate ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-comment ang inyong opinion. And don't forget to like, follow, and share for more stories like this. At kung gusto mo ring magpadala ng iyong sulat, maaari mong isend sa amin sa aming mga Gmail account at official Facebook page na nakapin sa ating comment section. Maraming salamat. Ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. Sabik na namahalikan, mayakap ka't magsayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y giginawa. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang daan patungo sa'yo. Ikaw ang direksyon. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, oh, oh.
mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali, puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo kahit pa matisod, mapagod at bumigay ang tuhod. Di ako hihinto, ikaw aking wakas. Mawala man ang anino ko, nandito ka o tanglaw ko. Oh, oh, oh. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, humihiyaw, nalulunod sa kada talutod ng pagkatao mo. Nakakatulalang tula bawat bigkas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw.